Ako po si Mrs. Agnes Nueva Escudero, tumatakbong senador ng ating bansa. Numero 28 po sa inyong balota. Ipinanganak sa Makati City si Agnes Escudero pero lumaki siya sa Albay. Panganay siya sa 4 na magkakapatid. Nanirahan sila sa mga kamag-anak habang nagtatrabaho sa Maynila ang kanilang magulang. Kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Chemistry sa Adamson University sa Maynila noong 1991. Naging campus journalist siya pero di siya nakatapos. Naging staff writer muna ako ng Adamson Chronicle hanggang sa naging editor-in-chief ako ng Adamson Chronicle. Yun nga lang, hindi ko po natapos ang aking pag-aaral sa Adamson dahil nag-asawa na po ako. Hindi man natapos ang pag-aaral, pinarangalan siya bilang Most Outstanding Alumna ng Adamson University noong February 2019. Pagkilala raw ito sa mga ambag niya sa kabuhayan ng mga katutubo sa bansa. Build name in Adamson University. Siguro nakita nila talaga yung pagsisikap ko. Kasi lahat naman kasi ng mga activities ko nasa social media. Kaya natutuwa ako sa kanila. Isang kamayaw manobo ang kanyang asawa. Dahil daw sa asawa kaya napalapit ang loob niya sa mga katutubo. Mayroon silang 5 anak. Nakatira sila sa Bukidnon kasama ang mga katutubo. Kaya ako na po ay napunta talaga ng Mindanao. That's where and when I started na immersed ako sa mga indigenous people. Because my husband, years and years ahead na nang nasa indigenous people. Siya na ang nagturo sa akin ng mga communities na talagang very remote. Doon, mas naintindihan ko ang kahalagahan ng indigenous law. And there, nasalamuha ko ang iba't ibang tribo na talaga namang very warm. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Mindanao. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Public Administration sa Irene B. Antonio College of Mindanao noong 2017. Kumuha rin siya ng teaching units para makapagturo. Nakapasa siya sa Licensure Examination for Teachers para sa Secondary Education noong 2018. Sa ngayon, kumukuha siya ng kursong Master in Management sa University of the Philippines o UP Mindanao. Para daw sa kanyang magulang ang pagsusumikap sa pag-aaral. It's one thing I love about my parents. Kasi alam mo yung magsikap sila kahit malayo sila sa tabi mo, mayroon silang mapadala sa'yo. Eh noon, telegrama pa lang, sulat pa lang, wala pa yung mga cellphone na yan, di ba? Kaya kailangan talaga ma-treasure natin ang parents natin sa kanilang pagsisikap na mapag-aral tayo. Hindi ito ang unang pagsabak ni Escudero sa politika. Third nominee siya ng Alyansa Lumad Mindanao Incorporated o Alumad Party List noong 2010 pero natalo ang kanilang grupo. Very slim ang chances. Parang feeling ko, training ko lang yan. Ganito pala kahirap, mag-ikot-ikot, yung mga ganon. Ganito pala yung magkipagkamay, ganyan. Ganito pala yung reaksyon ng tao. Karanasan ng mga tao. Ngayon, susubukan naman niyang makapasok sa Senado. Karapatan daw ng mga IP ang kanyang isusulong. It so happened na mas nakita ko na dapat bigyan ng atensyon ang kultura ng ating bansa. Kasi ito yung isa sa napakalaking factor na naiiwan natin, yung patungkol sa mga customary laws and traditions. Project Coordinator si Escudero ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA simula 2014. Pag-aangat sa kabuhayan ng mga katutubo ang mga proyekto niya rito. Itong experience na ito ang pinakamaganda sa ngayon. Kasi nalilink ko ang funding support ng gobyerno sa mga katutubo. Kaya naman yung mga skills talaga nila ay, alam mo yun, yung maparami yung mga kagaya nito, mga beadworks nila, itong mga tinalak nila, talagang superb. Hindi raw dapat masakripisyo ang kultura at lupain ng mga katutubo para sa pag-unlad ng isang lugar. Development is good. However, there are laws
na concern talaga, especially when you develop ancestral lands and anywhere in this country. Kasi sa batas ng katutubo, bago ka nga magputol ng kahoy, may ritual pa na ginagawa yan, di ba? Ngayon, kung magbibuild ka ng mga buildings, magbibuild ka ng dams, alam mo, talagang kailangan sundin natin ang customary laws and traditions niyan. Nais rin niyang bigyan ng insentibo ang mga mag-asawang 5 dekada nang nagsasama. Mahirap magkaroon ng forever. Mahirap talaga magkaroon ng forever. Kaya kailangan, yung mga nagkakaroon ng forever, yun ang bigyan natin ng parangal. Alam mo, sa bansa natin, hinihail natin yung nakagraduate sa pag-aaral, alam mo yon. Pero yung nag-sustain ng ilang years sa marriage, kailangan yun talaga natin na parangalan. And to think, ano naman natin yan? Kasi mga senior citizen na rin yan sila, anniversary gift na rin natin sa kanila yan. Nasa 22 to 27 ang ranking ni Escudero sa huling survey ng Pulse Asia. Talagang malaki ang name recall ng Escudero. Second, valid talaga ang pinaglalaban ko. Yung advocacy ko, na tulungan talaga ang mga tribe people, especially the indigenous people. Valid talaga yan siya. Now let us call in Agnes Escudero. Handa raw siyang maglabas ng sarili niyang pera para sa kampanya, pero limitado. Aasa lamang daw siya sa donasyon at tulong ng mga kaibigan at sariling partido. In figure, kung figure ang pag-uusapan, talagang less tayo dyan. Oo. But then, I can assure you na ang mga taong nagmamahal sa atin, yan na ang gumagawa ng tarpaulin ko at flyers ko. Sila ang media ko. Personally, I cannot, yung sobra-sobrang laki. Aminado ako dyan. Ang akin lang, maintindihan ng taong bayan na valid yung pinaglalaban ko. Karapat-dapat daw si Agnes sa boto ng mga Pilipino. Daming nangangailangan ng pondo ng gobyerno. Bakit sa kanila lang umiikot yun? And yet they have the face to face us as if there's nothing wrong and they have done nothing wrong. My God, wake up Philippines, di ba? Wake up Filipinos. For how long tayo magiging ganyan? Gusto ko na ma-share, equitably share ang wealth ng Philippines to the Filipinos.